Lalo pang lumaki ang isyong ito. Abay ayaw po ng mga oposisyon sa Kongreso, yung nasa minority, na ganun-ganun lang. Gusto nila imbestigahan ang mas malalim na pwedeng dahilan ng pagkamatay ni Joseph Cabral. Pakinggan po ninyo si Congressman Erese ng Caloocan. Siya po nagsasalita nang siya'y humarap silang grupo sa mga mamamahayag. If this is not investigated thoroughly and independently, we send a dangerous message that in this country, those who know too much are disposable, and those who steal public funds are untouchable. Nagtataka ang ilang miyembro ng House Minority Bloc kung bakit hindi agad na-secure ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang mahalagang dokumento at electronic device ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ito ay bago pa man ang bigla ang pagkasawi ni Cabral noong Huwebes, December 18. Itinuturing na isa sa mga pangunahing personalidad na iniimbestigahan sa flood control corruption scandal ang dating DPWH official dahil sa umawing hawak nitong listahan ng mga proponent ng mga questionabling proyektong pang-infrastruktura o ang mga sinasabing nasa likod ng anomalya. Siya ang isa sa mga central or key figures. Si Dilima. Hindi man lang sinecure muna yung kanyang mga dokumento, yung kanyang mga assets, yung wala seizure of her assets, nakakapag-withdraw pa daw. Bakit hindi ka agad ginawa ng proper authorities na i-seize, i-forfeit yung kanyang mga assets? At hindi siya sinecure bilang material figure in all of this na marami siyang nalalaman. Nagtataka kami kung bakit matagal na rin nilang alam na dapat nangyari ito. Pero nung isang araw lang nila ginawa at only after the death of Undersecretary Cabral. So these are among the things that we need to look into sa investigasyon. Kaya naman formal nang pinaiimbestigahan sa Kamara ni House Senior Deputy Minority Leader Erice at 11 pang Kongres. Ayan, so 12 congressman ng minority. Well, may karapatan sila in aid of legislation kasi talagang punong-puno ng pagdududa ngayon. Kahit paulit-ulit na sinasabi ni Secretary Remulla ng DILG na tapos na ito, mayroong autopsy report, may findings na ang mga otoridad na ito ay nagpakamatay dyan po sa Cannon Road. Pero, well, yun nga po yung isa rin sa akin pinagdudahan ng araw pa, napakarami niyang alam doon sa mga hearing na ginawa sa Kongreso at Senado. Pero hindi ho siya naging priority na isecure talaga ang lahat ng mga dokumento, laptop nito, lahat ng pwedeng impormasyong makuha sa kanya. At siya mismo, parang mula nung mag-resign ito, parang nabaliwala na lang. Di ba? Nag-resign yan sa DPWH. Tapos nung mag-resign siya, wala nang ingay, wala nang pinag-uusapan tungkol sa kanya. Nung ngayong namatay na, saka naglalabasang merong mga sensitibong record na hawak ito. Ba't hindi kinuha? Tama yung sinabi ni Congresswoman De Lima na hindi sinecure Hindi lang bagong namatay. Kahit noong makita ito sa bangin, di ba kaya nga tinanggal ng PNP yung chief ng Tuba Police Station? Kasi maling-mali ang pag-handle. Hindi na secure yung mga personal na gamit doon sa site kung saan nakita yung biktima. Ay SOP yan. Lahat ng meron doon na posibleng pag-aari noong biktima ay dapat i-secure yan bilang evidence. Mukhang doon nagkulang yung pulis. So, mabilis ang konklusyon ng pamahalaan, ito ay nagpakamatay. Pero ang mga politiko sa Kongreso, kahit sa labas ng Kongreso, ay nagtatanong. Yan ang malungkot. Wala na yung tao, pinagdududahan pa. May mga report pa nga, siya ba talaga yun? Ayan, nakita nyo. Siya ba talaga si Cabral? Baka hindi yan. Baka daw iba. Ay, mabigat. So, pati yung kredibilidad, yung ating SOCO, investigation team ng PNP ay nahaluan na ng pagdududa. Naku. Paano ba yan? Ay ako naniniwala. Personal din po ako naniniwala. Maraming alam yan. Kaya nga, Undersecretary for Planning nakakapag-offer ng project sa mga politiko,
Direktang siya ang hinahanap ng politiko, siya yung nag-o-offer ng project, siya nilalapitan pag may kailangang project kasi siya yung planning. Tapos pag may planning, siyempre may budget. Tapos ngayon lumalabas pa na parang lahat, halos lahat ng senador at congressman mayroong insertion sa 2025 excuse me po, budget. Di naman ho talaga bago yun. Talaga naman pong, kaya nga sa Kongreso, majority ng congressman kasama at membro ng makapangyarihang committee on appropriation kasi talagang yun ang budget. Impluensya yan, din yan talaga ang budget ng gobyerno. Pag ikaw ay tamad na congressman, wala kang budget sa distrito mo, wala kang maipapagawa. Kung masipag kang congressman, posibleng makakuha ka ng maraming budget para sa distrito mo. Ganun yun eh. Mga senador, ganun din. Yung insertion, matagal lang nangyayari. Kahit nung araw ang uso ay PDAP, pork barrel, insertion pa rin ang tawag doon. Ngayon, nawala na yung PDAP, pork barrel kasi pinagbawal ng Supreme Court yan. May ruling ng Supreme Court. Ang ginawa ngayon, ayan, insertion. Yung insertion na yan, DPWS lang talaga nakakaalam yan. Si Cabral ang nakakaalam yan kasi siya yung Yosef for planning. Kaya dapat na-expose ito nung buhay pa. Katulad nung lumabas dun sa hearing, nagagalit ang mga Duterte, pero on record yan dun sa committee hearing sa Congress. Inamin niya na meron talagang 51 billion pesos nung panahon ni Duterte allocation dyan sa Davao City, especially sa First District kung saan kinakatawan ni Pulong Duterte. So, nasa record yan ng committee. So, hindi lang si Pulong nung panahon yun. Si Pulong Duterte kasi ay malapit or itong si Congressman Eric Yap na chairman ng Committee on Appropriation ay malapit kay Pulong Duterte. Talagang partner yan, dalawang yan ng araw pa. During Duterte administration. So hindi lang yung 51 billion, maraming billion ang alam ni Cabral. Pero hindi na-expose mabuti kasi mukhang pinagtakpan. Hindi masyadong nagka-interest ang Blue Ribbon Committee at saka yung mga committee sa Kongreso. Sa Kongreso nga, tumigil ang investigasyon eh. Tapos ngayon gusto nyo imbestigahan ng patay na. Gusto nyo alamin kung ano totoo ay patay na. Yun ang nakakapanlumo dito, nakakainis eh. Nung buhay pa na pwede mong tanongin, hindi kayo nagka-interest mga congressman. Hindi nyo binusisi ang lahat ng alam nito. Ngayon patay na, saka kayo gusto mag-imbestiga. Para naman, di ba parang lokohan na lang ang nangyayari. Sa Senado, iniharap niya sa Blue Ribbon Committee. Alam naman ng mga senador, ang dami niyang alam. Hindi nyo piniga. Hindi nyo kinuha yung mga record. Hindi nyo inubliga. Ilang beses lang umatin sa Blue Ribbon hanggang sa nang mag-resign, wala na. Tapos ngayon, nung patay na, saka kayo nagkukumahog maghanap ng katotohanan. Yan ang style ng mga politiko sa Pilipinas. Pag may pagkakataon, ayaw nilang gawin. Pag nawala na yung tao at madilim pa sa sabaw ng pusit para magkaroon ng linaw, saka sila nagkukumahog na imbestigahan. Anyway, yung gusto nito mga oposisyon, imbestigahan yung pagkamatay. Iba pa yung issue na imbestigahan doon sa maraming alam tungkol sa insertion ng halos lahat ng congressman at halos lahat ng senador. Grabe. Nakakapanlumo, Paskong Pasko na. Grabe ang lukuhan. Grabe ang mga magugulong istorya nitong mga politikong Pilipino talaga. Politiko ang salot ng demokrasya at development ng ating bansa. Hindi ko nila lahat, pero marami sa inyo ganun.